just talking talk about silly things. Kasi patagal na so walang mga serious kwento. Actually, lahat kami, with the exception of Rainy, lahat sa mga child actors Golden na sa Garnet Ding. Ako naman, kapatid ni Ate B sa pelikula, sidekick ni Ate Guy sa pelikula. Yung sa ni Darnat Ding, yung Super G, si Nora Honor. Ako naman yung parang Ding doon. So, lahat kami nakakilala even before ako sa yung mga tapunan, yung chismis. So, we were very young, nagtagpuan kami ng mga susul around us. Sabi ko nga, we became close. All of us became close after us. Mas naging close kami when we were more mature. Pero yung bata kami, nadadala kami ng mga chismis ng mga sabi ni ganito, ganyan, away dito, away dito, nag-aaway kami. Si Kuya ay, nagalitan kami. Kasi na-apektuan yung performance ng show. Nakikita na hindi kami nag-uusap. Si Winnie is in the States. She's working, she's married. Yung eldest daughter ni eldest child ni ano ko din. So, yun. Si Lala nandito sa Pilipinas. She has many businesses. Very successful si Lala. Si Eddie Boy passed away several years ago. Na-hurt din ako doon because Eddie Boy was my best friend when we were kids. To the point na from St. Martin, nag-transfer siya ng Ateneo just parang magkasama kami sa school. Kaya when he passed away, medyo hurt din ako. Pinuntahan ko pa siya sa hospital. Kami ni Adrian Pangilinan, we visited him as boy, it was not it was something na parang nagulat ako nang nakita ko si Buboy. Pero parang dami-dami na. Pero part yun na-indisplay si Buboy when ang ganda nga parang Romeo and Juliet, di ba? Kasi si Buboy is the brother of Nora Honor, si Winnie is the sister of Vilma Santos, mag-rivals. Pero yung mga kapatid, mag-jowa. So yun, mahabang kwento. Pero huwag ko ng kwento yung detalye because passed away na si Buboy. Masalasan. Naghahanap ako ng date at saka ng time na walang tao. Blockbuster even early in the morning kung walang tao. Kaya sabi ko, ano bang gagawin mo? Pinakasal ko lang si Ate Gary. Si Lala rin hindi yata nakapunta sa amin. Hindi ka rin nakapunta? Nandun lang ako sa labas. Pag ano ko sabi ko, balik na lang ako. Pagbalik ko, sabi ko gawin ko ng madaling araw. Marami pa yung tao. Sabi ko, pagdasal ko lang si Ate Gary. We were close sa kay Ate Gary. She would, nung close kami ni Buboy, nagpunta sa bahay namin sa Ate Gary. Pag meron siya mga love problems, nandun siya sa bahay. Eh, nakwento ko rin ito before sa isang vlog na pupunta si Ate Gary sa bahay, pupunta siya doon sa hagdanan namin, pupunta siya sa gitna ng hagdanan. Tapos, sasabihin niya sa mami ko, mami, pupunta pala dito sa gitna. Sabi niya, nakikita ko yung itaas, nakikita ko yung ba. Sabi niya mami ko, sabi nandun ako sa baba. Nandun naman ako sa taas. So parang mataliwaga yung sinabi niya. Sometimes if you're a superstar, very, very popular. Yung mga nandun sa baba, hindi man masyado nawapansin. Samantala pa na sa gitna ka, ay ka, tayo friends. Parang ganun, parang perfect yung sinabi niya.
very nice to meet. Wala kang makita Ellen. The Laurel family was very nice to meet. Si Coco, kilala niyo si Coco. Very special friend. Siguro kasi si Ate Guy, ang boyfriend niya si Kuya Pete, kaya hindi distansya siguro si Coco. Parang somewhere in time yung kanilang love affair. Parang not in this lifetime, sa next lifetime na lang. Oo, no? Parang less than a month. Parang in a month's time. Parang less than 2 months. Nakala ko yun, naisip ko yun. Oh my God. After Ate Guy. So short a time. Yeah. They see Ate Guy speaks Spanish. Si Ate Guy, hindi, seriously, oo. Pero kasi bata pa ako noon yun. Silang nag-usap sila ng nanay ko. Wala siyang tinuro, pero ang nakita ko lang sa kanya is, si Ate Guy, papakapit ko. If Ate Guy is not in the mood to talk, she will talk to you. Yung iba kasi, di ba, parang artista kasi, so, kumbaga sa kotse, lagi naka-bright lights. Hindi sila nagdidim ng lights. Si Ate Guy, pag wala sa mood, nakadim ng light niya. Ganda rin. Hindi naman sa dahil suplada siya, pero parang daytime na lang. It doesn't... Yeah? And yung time na when she was living in La Vista, that was the time that we were really Green Hills, La Vista, Corinthian, yun yung mga houses na Tigay na we were very close to them. And nakikita ko yung admirers na Tigay, na-entertainment niya. My mom, naging close kami kay Ate Guy, kasi mami ko parang tumutulong kay Ate Guy mag-entertain na ngayon. Marami siyang fans. He got him. As in, I remember si Doña Josefa, the mother of Edrelin. Doña Josefa Edrelin Marcos was, hindi naman fan, pero pag may important na event si Doña Josefa, ni-invite si Ate Guy. Always, nandito na. Parating pinapasundo si Ate Guy. May mga event si Doña Josefa. Malit pa ako siguro grade 4, grade... Si Buboy kasi naging transfer ko natin ngayon, grade 5 ako. I clearly remember. Pero grade 2, nag-artista na ako. Grade 2, grade 3, grade 4 nung nakilala ko si Ate Guy kasi kinuha ko sa movie. Meron kaming isang eksena sa paru-parong itim. Si Ate Guy was parang deaf and blind siya. Inaaway namin si Ate Guy, binubuli namin. So nakailang take kami doon kasi hindi namin i-boost. Yung eksena was ilulublog namin sa putik. Sabi ng director, ilublog ninyo, hindi pwede mag-take ko ito kasi putik eh. So ilublog ninyo, hindi namin pa rin malublog. So pinagalitan kami ng director. Ilublog ninyo mag-take ko. So nag-dance kami, nag-lower yung damit namin. So yun, nilublog namin. Eh naka-slow motion pa kasi. So kitang-kita na pag hindi namin siya pinaaway, hindi namin siya sinusukat. Sila sa pag, hindi namin siya sila sa bonita. Makikita. So, kailangan i-retake. Pero nung nakita ko naman yung movie, in-edit na this scene, gano'n na lang yung camera para hindi makita yung hindi namin siya masakit. Kasama namin si Tita Celia sa Super G. One thing I can't forget also yung pagiging generous na there was a year namigay ng ginagawa si Ate Guy, Ding Velayo. Ding Velayo before was
jeweler. Na jeweler, oo. Pag nakabili ka ng regalong Dingalaya, bigatin mo. Ginawang ano, parang ginawang chicharon ni Ate Gay yung Dingalaya, nabigay sa karaming tao. Yun ang kanyang giveaway for Christmas. Imagine that. Kasi she was a superstar. Na ano, ang pendant was the miraculous medal yung kay Mama Mary. It was in 14 karat. Lahat kami, 5 kami magkapatid, 5 10,000 na kuha namin. Pero for sure, ibang tao. Ay, hindi lang kami, giveaway nga. For everyone. Baka 500. Alam mo, if my memory serves me right, it was 1974, 1975. Parang yung budget na for that was 44,000. I think I'm not, can't remember. 44,000 in 1974, 1975. Parang laking amount mo. Ngayon na, malaking amount yung 44,000 for giveaways. But she was spending like that, she was very generous. Oo. She can spend 100,000 today because bukas na darating mas natin. Parang ganun. In La Vista, ganun ang lifestyle na nagbigay. She'll spend now kasi bukas meron pang darating. Marami. Superstar. Oo, nakatago pa rin. Ay, not a bit. You know, gagawin ang life ni Ate Gay and concentrate on her love life. Oh, napaka-colorful. Typical na superstar life, love life. Very, very pop. Anak ko, ang ganda kung gagawin niya kanyang story at mapakoncentrate, hindi sa career, mapakoncentrate sa love life. Colorful. Napaka-colorful. Totoo ba yun? Sinasabi niyo pag nagkakaroon ng Ay, hindi ko alam yun. Hindi ko na pero base sa kwento niya, sabi niya she was crazy about this. oo, sila pagka gano'n nila sa sila na ng nanay ko. Kaya nag-uusap. Sabi niya, Nakikita ko lang. Nakikita ko lang sila ito kwento. Mayroon sila Ate Gay. Galibos na sa mga nilog sa nanay ko. Pero, kasi ito pa pala, yung brother ko kasi, kamukha ni Kuya Pete. Ang tawag nila niya sa brother ko, Pete. Pag nagpupunta siya sa bahay. My brother was like, 11 years old yung time na yun. Malilit pa kami. Thank you. Because nung nag-graduate na ako ng college, pinababalik ko sa showbiz na ito. Sabi ko sa sarili ko, I will prove to you, sa parents ko, I can make it on my own na hindi sa showbiz. So pinag-igit ko yung career ko nung araw. Pinakita ko sa mga magulang ko na I can have a career, a successful career, kahit wala sa showbiz. Mas stable. Not because ayaw ko sa showbiz. Gusto ko lang ang tahimik na buhay. not for the stability, but for the peaceful life. Oh, yes, exactly. Si Dongdong gusto niya eh. Gusto niya oo. Pero pag nag-usap kami, gusto niya bumalik. Ako naman, nilalaw ko sabi ko, wala naman naman sa akin. Sabi niya, meron pa. Mag-concert daw abroad, ganyan. Sabi ko, ikaw na lang, sabi ko. Pero ako, okay na ako sa buhay ko. Concert pa kayo abroad? Napag-usapan pa yan sa ganda. 20 years ago. In touch pa ba sa inyong mga fans? Yes. In touch pa rin. Naanggihan kami ng ano eh. Naanggihan kami ng mga fans ni Solid. Hindi ba kasi kami yung junior guy and Pete Junior Filmbot. So yung mga fans na yun, ganun din solid din sila. So yung core group ko, napupunta pa rin sa Kasi yung mga rin. Oo.
Ay, grabe, mga solid din naman yun. Meron pa kami, yung mga ganong klase ng mga solid din. Naanggihan kami ng kanilang mga fans. Thank you po.